Hello guys, good day! So, ang baba ng energy, no? Well, it's Sunday afternoon dito sa Canada. It's around hapon na ng 2:00. So, wala akong magawa. I'm still waiting for my husband to come from work. So, naisipan ko, actually, matagal ko nang naisipan na gumawa ng vlog about Canada life. That's why hindi na nasundan yung mga videos ko kasi nga naging busy. Tapos kapag napag-isipan ko na naman na maggawa ng vlog, like kumukuha ko ng mga video clips, I don't think na maganda siya kapag nabuo ko na yung video. So yun, nagiging scratch, delete na naman yung mga video clip. So today, gagawa tayo ng yung nakaupo lang ba na video vlog. Kasi nga, it's first monthsary dito sa Canada. Obviously, yung caption natin is about top 5 realization ko dumating to sa Canada and stayed here for a month, for 4 weeks. Number 1, weather. Alam naman natin na galing tayo sa Pilipinas. We've been there for like 30 years of our existence. Never din akong nag-abroad, kaming mag-asawa. Never kaming nag-abroad. Yun, moment lang talaga na mag-ginaw ang Pilipinas kapag Desyembre or like mahabang ulan or else aircon. But here, dumating kami August 24, 25th. Kasagsagan pa yun ng summer. Actually, patapos na yung summer. Temperature nun is around 18 to 26, ganon. Sa kanila, it's pretty humid. Mainit na daw. Pero nung dumating talaga kami dito, like, my God, ang lamig ng weather para sa amin. Ha? Kasi nga, sa Pilipinas, it's around 30 plus, 34, 36, kainit. So, dito, nung dumating kami, kasagsagan pa ng summer, so around 20 pa, mainit pa daw yun sa kanila. Little by little, nagda-drop na yung temperature. Kasi nga, papunta na tayo ng fall at magwi-winter na in 2 months. Like, hindi na kami pinagpapawisan. This weather na to can survive for 1 week. Hindi siya nilalaban. Pero, my God, sa Pilipinas, everyday kang nagbibihis. Kasi nga, pawis na pawis ka. Yung husband ko, talagang pawisin siya. Pero dito, like, hindi na talaga siya pinagpapawisan. Number 2, job opportunities. No, nasa Pilipinas pa kami, naririnig namin, like, ang daming trabaho sa Canada. Sobrang laki ng Canada po. Sobra pong laki ng Canada. And it happens na ako kasi yung main applicant. Napunta kami dito sa province, isang rural area, sa isang town na medyo less yung job opportunity. Lucky for me kasi full-time yung work ko. Pero for my husband, like part-time lang yung nakuha niya. It's a survival job. Meron pa rin kaming income. Wala pa naman siyang na-earn na mga experience dito sa Canada. Like the big cities. Like, marami talaga yung job opportunity. Huwag ka lang mapili. Ang daming job opportunities na makukuha mo dito sa mga hindi sentro. Lesser talaga yung opportunity, lalo na pag wala kang car. So, kami wala pa kaming car. Kaya ganun, hindi kami nakakakuha job opportunities kasi nga, lagi tinatanong if may car ka ba or wala, something ganun. Number 3, tax. My God, sobrang laki ng tax. Ako, naka-receive na ako ng sahod ko for 2 weeks. 2 pa lang yung deduction ko. That is provincial and federal. Si provincial, ito yung si province ko. Tapos si federal, ito yung buong Canada na tax. That's almost 30% na ang nadideduct. Hindi pa pumapasok si health kasi lahat dapat ng tao dito may health insurance. Hindi pa pumapasok yung mga iba pa kapag gusto mo nang kumuha ng car, property. So iba din yun ng mga taxes. Pangunang taxes pa lang yun, nasa 30% na bawat pay mo, like bi-weekly 30% back, next pay 30% back, at mind you, lahat ng nabibili mo tax. So, number 4 is food. Hindi naman lahat
Kasi nga, minsan sa mga vlog nung nasa Pilipinas pa lang ako, yung mga vlog is nasasabing, pag nasa Canada ka na, nabibili mo na lahat, nakakain mo na lahat. For those nasa big cities, kasi nga, merong mga international stores, may mga tindahan ng mga Filipino foods. Pero dito sa area ko, medyo malayo. That's why sobrang homesick ako pagdating sa mga cravings kasi hindi ko siya nakakain. Lalo na yung mga isda. All my life, halos isda yung ulam namin at saka gulay. Yung isda, hindi ko siya nahanap for 2 weeks. Nung nahanap ko na siya, frozen naman. Tapos, hindi ko alam, ang lambot na. Unlike sa Pilipinas na yung isda is grabe fresh. You know, yung nakakamiss yung belly ng bangus, belly ng tuna. Nahirapan kaming maghanap. Lalo na wala pa kaming car. Yung car na dito is wala halos mga taba. Ang sarap maghumba, mag-adobo ng yung mga taba-taba. Maybe sa mga big store. Pero dito sa amin kasi nga maliliit lang yung mga store. Maybe, ganun. And then, last, lagi kong nababanggit, wala pa kaming car, so transportation. Car is a must here. Yung car is not a basihan ng status mo sa buhay. Kahit sino nakakakuha ng car, so long as fit pa siya, kaya mo pa siyang bayaran. Unlike sa Pilipinas na kapag normal employee ka lang, magsi-CI pa kung kaya mo pang bayaran yung motor or sa balihan. Pero dito hindi. Papakita mo lang yung payslip mo or yung credit score mo, kaya mo bayaran. Importante yung transportation. So that's it. That's my 5 realizations for the whole month of staying here in Canada as a permanent resident. Yeah, permanent resident po kami dito sa Canada. It's been a month now. All I can say is wala namang madali or magaan or easy, you know, kapag nagsisimula. So yun, that's it for today's video. Sana meron pa akong mga ideas na mga gawa. Kasi nga minsan talagang out of wala talaga, blanco talaga. And then kapag nag-video clip na ako, na-start na ako mag-video clip like going to groceries, then nai-scratch naman kasi pangit yung output. Something gano'n. So that's all for today's videos, guys. Thank you so much for watching. Have a good day.